The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, Amen, amen, I say to you, you will weep and mourn while the world rejoices. You will grieve, but your grief will become joy. When a woman is in labor, she is in anguish because her hour has arrived. But when she has given birth to a child, she no longer remembers the pain because of her joy that the child has been born into the world. So you also are now in anguish, but I will see you again, and your hearts will rejoice, and no one will take your joy away from you. On that day, you will not question me about anything. Amen, amen, I say to you, whatever you ask the Father in my name, he will give you. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang nadidig mo nating ebanghelyo ay nabanggit ng Panginoon just before His Passion, bago niya ibigay ng buo yung kanyang sarili, ang kanyang buhay sa krus. In fact, it was mentioned in the Last Supper. Sa Last Supper kung saan sinabi niya na igigib niya yung kanyang katawan at dugo. At syempre, kung ikaw yung alagad na nakakarinig nito, sigurado kung mangingilabot ka. Bakit? Kasi anytime now, pwedeng mawala si Lord. In fact, sinabi nga niya, di ba? Itong aking katawan at ang aking dugo ay ibubuhos at mawawala. Mamamatay ako para sa inyo. Si Lord yung leader nila, di ba? Kaya, ini-imagine ko, no, habang sinasabi niya ito, yung kanyang mga alagad ay in anguish na. It's very painful to know that your leader will suffer. Kaya nga, siguro sinabi ng Panginoon na after this, tatanggap kayo ng isang malaking biyaya, ng katuwaan, ng galak. And that joy, hindi yan pwedeng kunin sa inyo ng sino man. After the pain, there is joy. Mga kapatid, sa ating pang-araw-araw na buhay, paano natin i-digest itong reality na ito na sinabi sa atin ng Panginoon? 3 bagay. Una, recognize the pain. Harapin mo yung sakit. Huwag mong takbuhan. Harapin mo yung pain. Harapin mo yung labor. Ano ba yung pain na yan? It could be grief, pagluluksa, anxiety, pagkabalisa, or even the pain of waiting for an answer, for a prayer to be answered. Yung paghihintay dun sa isang panalangin na ipinagdadasal mo. We experience a lot of pain. And the gospel is so honest about it. Sabi ng Panginoon, if you follow me, you will weep. Tatangis ka. Hindi sinusugarcoat ng Panginoon ng buhay. At ang Panginoon, hindi yan nangako ng ng basta-basta na lang na happy life. Hindi siya nangako ng ganun. Ang pinangako ng Panginoon, eternal life with Him. Isang buhay na kasama siya, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi siya nangako ng happy life. Eternal
Eternal life ang pinangako niya. And there is no way to eternal life but the way of the cross. So don't hide your pain. Place it at the foot of the cross. The Lord will understand your prayer. Bakit ko po nararanasan ito? Maiintindihan ng Diyos yan. So don't hide the pain. Recognize it. Second, as we experience the pain, the Lord tells us, hold on to my promise. Even if you don't see it yet. Hindi mo pa nakikita. Panghawakan mo yung pag-asa, umasa ka sa sinabi ko. Hold on to that promise. Ginawat niyang analogy dito, ang isang babae na nagle-labor. Yung mga nanay, alam niyo to. Alam niyo to. Yung mga nanay, alam niyo to. Na habang kayo ay nanganganak, lalo na yung mga normal ang delivery, natatandaan niyo po ba na habang kayo ay nagpupush, habang kayo'y umiiri, inilalabas yung sanggol yan sa tiyan niyo. Nakikita niyo po ba yung sanggol? Siguro yung mga nanganak nung araw, wala pang camera nun eh. Hindi nyo nakikita doon sa monitor. Basta siguro ang naaalala nyo lang, ang sabi lang lagi ng doktor, push. Push mo lang. The Lord said, hold on to my promise. Even if you can see it yet. At ang nanay, habang pinupush niya yung bata, habang dinideliver niya yung bata, while she is in pain, I'm very, very sure, yung iniisip lang niya ay ganito, ang mahawakan ko ang aking anak. Kaya nga pagkatapos na ipanganak niyan, agad-agad yung doktor, kukunin niya yung baby at ibibigay sa nanay. This is the promise. Minsan ganun din ang buhay. You should hold on to that promise that God will be with you no matter what. At later on, pinatunayan ng Diyos yan. Death has been conquered. He resurrected. Kung ang kamatayan ay natalo niya, ano pa ang hindi niya mapapagtagumpayan? Kung ang kamatayan ay nagapi niya, ano pang hindi natin kayang pagtagumpayan? So as you experience pain, hold on to that promise. Pangatlo, sa bandang huli ng Ebanghelyo, sinabi ng Panginoon, whatever you ask the Father in my name, He will give you. In Jesus' name. Lagi natin naririnig yan sa mga prayer. In Jesus' name. May kasama pa yung pagtaas ng kamay. In Jesus' name. Ano ibig sabihin nun? Ano to, blank check? Na kahit anong isulat mo sa blank check mo, ibibigay sa'yo? Hindi. Hindi porke sinabi mong, in Jesus' name, magkakajowa na ako. Hindi. Alam nyo yan. Hindi. In Jesus' name, tatama ako sa loto. Hindi. Anong ibig sabihin ng prayer na in Jesus' name? Hindi yan blank check. Hindi yan checking blanco na kahit anong amount ang ilagay mo, ibibigay sa'yo. No. Anong ibig sabihin ng in Jesus' name? We unite our prayer with Him. Not that we want this Lord, I want this Lord. No. We unite our prayer with Him and say to the Lord, Thy will be done. Lord, ito sana yung prayer ko eh. Pero at the end, sasabihin mo pa rin, sundin ang loob mo.
Thy will be done. At yun yung pinaka-effective na prayer. Bakit? Because Jesus Himself prayed that in the Garden of Gethsemane to the Father, not my will, but yours be done. So my dear brothers and sisters, today, as we celebrate the memorial of San Isidro Labrador, isang magsasaka, isang trabaho, isang hanap buhay na hindi biro, sapagkat ang magtanim ay hindi biro. Mahirap sa simula pa lang at sa pag-aani, mahirap pa din. At habang nagiintay sa sinasaka, mahirap pa din. Mga kapatid, si San Isidro Labrador ay hindi siya naging santo because he left the field. No. Hindi siya naging santo dahil iniwan niya ang kanyang bukid. The world will always convince us to get away with the pain. Kaya nga uso ang cheating. Takot ang mga estudyante ng pain ng pag-aaral. Mag-cheat na lang ako. Cheat GPT na lang. The world will always convince us na shortcutin mo yan. Tanggalin mo lahat ang pain. Avoid the pain. But San Isidro, naging santo ba siya dahil inavoid niya ang pain ng pagsasaka? Inavoid niya ang kanyang bukid? Inavoid ba niya ang challenges na kanya kinakaharap sa kanyang mga kasamang magsasaka na mga sumbongero? No. While planting, while watering the field, while harvesting, while waiting for the fruit of the earth, he stayed sa kanyang bukid. He recognized the pain of being a farmer, but he held on to the promise of God that all your pain, as long as you are with me, will bear fruit. And he continues to pray. Si San Isidro Labrador, hindi niya sinisimula ng kanyang araw nang hindi nagdarasal. At dahil doon, hindi lang yung bukid niya ang naging mabunga, kundi maging ang kanyang buhay. My dear brothers and sisters, recognize the pain. Hold on to God's promise. And let us pray in Jesus' name. Kung ano man itong ating hinihiling, may our will be united with Him and say, Thy will be done. Hindi po ang struggle or yung pain ninyo ang last word. Ang last word palagi, ang salita ni Lord. Christ has the last word. Ano yung sinabi ng Panginoon? I have conquered the world. So believe in my word. Amen.